Sa balita, binanggit ng mga reporter na may kumakalat na epidemya sa China, kaya inanunsyo ng Department of Health ang isang quarantine. Ang bagong sakit na ito ay tila sanhi ng isang maliit na parang uod na parasite kaya tinatawag ito ng publiko bilang worm flu. Hindi ito naipapasa sa hangin tulad ng karaniwang sipon. Naipapasa lamang ito sa isang tao sa pamamagitan ng dugo. Sa California, nahihirapan pa rin si Emma na masanay sa kanyang bagong paaralan at hindi siya nakakahanap ng mga kaibigan. Habang ang kanyang kapatid na si Stacy ay maraming kaibigan at mayroon pang nobyo. Pagkatapos ng klase, napansin ni Stacy na palaging nakatingin si Emma kay Evan, ang kanyang crush, at inalok niya itong ihatid pa uwi. Ang kanilang ama na si Michael, na isang biology teacher, ang nagmamaneho kaya't medyo awkward ang biyahe. Patuloy na sinasabihan ni Stacy si Emma na gawin ang mga malalaswang bagay sa pamamagitan ng text messages, na naging sanhi ng pagtatalo. Ang ina ng mga bata, na kasalukuyang nasa ibang estado, ay tumawag upang kamustahin sila, at tensyonado ang usapan sa pagitan niya at ni Michael. Pagkatapos ng hapunan, pinagalitan ni Michael si Stacy dahil sa paggamit ng telepono sa mesa. Sumabog si Stacy at ininsulto ang kanyang mga pagsisikap na maging isang tunay na pamilya dahil halatang masama ang sitwasyon nila ng kanilang ina. Kaya pinadala siya ni Michael sa kanyang kwarto. Pagkatapos ng hapunan, nag-video chat si Emma kay Gracie, na nagtitimpla ng espesyal na tsaa dahil ang kanyang ina ay umuubo sa harap mismo niya. Nanunood sila ng video ng isang lalaking mukhang may sakit na pumasok sa elevator at kumagat sa ibang tao, na ayon sa mga chismis ay dulot ng worm flu. Sa mga sandaling yon, may isang paper plane na lumipad papasok sa bintana at binuksan ito ni Emma upang makakita ng isang guhit mula kay Evan. Isinulat niya ang kanyang numero sa papel na hinihingi ang tawag bago muling ipinadala ang eroplano sa labas. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas upang makipagkita kay Evan, na tumatawag din sa kanya sa parehong oras. Nagbahagi ang mga kabataan ng isang matamis na sandali na naantala ng mapang-abusong stepfather ni Evan na si Bill, na tinutokso sila bago bumalik sa bahay. Pagkatapos ay hinalikan ni Emma si Evan sa pisngi at pumasok na rin sa loob. Tinanong niya ang kanyang ama kung okay ba ang mga bagay sa kanyang ina. Kaya inamin ni Michael na mahirap ang sitwasyon dahil siya ay na-demote. Kinabukasan, nagturo si Michael ng klase tungkol sa mga parasites. Ipinakita ang ilang nakakatakot na video na nagtuturo kung paano ito tanggalin. Nagdala pa siya ng buhay na uod sa isang garapon at ipinaliwanag na ang worm flu ay isang parasite din. Ang ilang mga parasites ay kinokontrol ang kanilang mga host, na pinatunayan ni Michael sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang video ng isang daga na kontrolado ng parasite na walang takot sa mga pusa. Inihambing ito ni Evan sa mga zombie. Biglang nagsimulang umubo ng dugo si Gracie at tumakbo palabas. Sinundan siya ni Emma at nakita siyang nangisay sa lupa. Humingi siya ng tulong at isang batang lalaki ang lumapit upang bantayan si Gracie habang siya ay tumakbo upang tawagin ang school nurse. Bigla na lang tumigil sa paggalaw si Gracie at samuka ng maraming dugo sa mukha ng batang lalaki. Ilang sandali pa, isang ahente ng gobyerno ang nag-check up kay Emma at tinanong tungkol sa mga huling gawain ni Gracie. Kaya ipinaliwanag ni Emma na kamakailan lamang bumalik si Gracie mula sa San Francisco. Sa huli, kinansela ang mga klase habang pinalibutan ng militar ang bayan upang tiyakin na walang makakalabas o makakapasok. Natutunan ni Michael na na-stranded ang kanyang asawa sa airport at hindi makakakuha ng taxi, kaya't siya na ang kukuha sa kanya. Ang magkapatid ay nakisakay pa uwi at napansin na ang ilang kapitbahay ay naghahanda ng umalis ng bayan. Sa bahay, nakita ni Emma sa internet na opisyal nang idineklara na infected ang California at mabilis na nag-mutate ang parasite. Sinubukan niyang tawagan si Gracie, ngunit voicemail lamang ang nakuha niya. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay at tumingin sa bintana upang makakita ng USA sa hardin. Ngunit nang dumaan ang isang maingay na helicopter, bigla na lang nawala ang USA. Sa mga sandaling yon, tumawag si Michael sa mga anak na babae upang sabihing isinara na ang mga kalsada at naipit siya, kaya hindi siya makakauwi agad. Narinig niya na ilalagay sa quarantine ang buong county, kaya gusto niyang manatili ang kanyang mga anak sa bahay at huwag maganyaya ng kahit sino. Sa gabi, nagpapalit ng damit si Emma at nakatanggap siya ng text mula kay Evan na nagsasabing nakikita siya nito sa bintana. Ngunit ginamit lamang ng mga kabataan ang pagkakataon upang mag-flirt ng mahinhin. Napansin ng magkapatid na kaunti na lang ang kanilang pagkain, kaya gumawa sila ng brownies upang kainin habang nanunood ng pinakabagong talumpati ng Pangulo. Nangangako itong makokontrol nila ang parasite ng maayos kung susundin ng lahat ang mga protocol. Habang nasa kusina si Emma, narinig niya ang isang kakaibang ingay sa labas kaya lumapit siya sa pinto at sumilip sa mailbox. Ngunit nagulat siya nang may gumalaw na anino. Natakot si Emma ngunit iniisip ni Stacy na nag-e-exaggerate lang siya, kaya binuksan niya ang pinto at nakita na walang tao sa labas. Biglang may tumalon at hinawakan si Emma sa leeg na naging sanhi ng kanyang pagsigaw. Ngunit isa lamang itong prank na pinlano ni Stacy kasama ang kanyang kasintahang si CJ. Disapproval naman si Emma at pinaalalahanan sila tungkol sa mga patakaran ni Michael. Ngunit hindi siya pinansin ng dalawa at tumakbo sila sa kwarto ni Stacy upang maglandian. Samantala, nag-check si Emma sa social media at nakita ang isang post mula sa mga magulang ni Gracie na nagsasabing stable na ang kalagayan nito. Sa mga komento, nakita niya ang isang video mula sa isang conspiracy theorist na nagsasabing mas malala ito kaysa sinasabi ng gobyerno. Hindi marinig ni Emma ng maayos ang video dahil sobrang lakas ng ingay mula sa kwarto ni Stacy.
Kinabukasan, nagising si Emma sa tunog ng mga sasakyan ng CDC na dumadaan sa kanilang lugar upang maghatid ng mga disaster kits. Binuksan ng magkapatid at ni CJ ang kanilang mga kahon at nakakita ng mga field rations, isang flare, isang flashlight, isang first aid kit, at mga maskara bukod sa iba pang mga bagay. Isang note ang nagsasabing agad kontaken ng mga autoridad kung may magpakita ng mga sintomas. Hindi siniseryoso ni na CJ at Stacy ang mga bagay-bagay, ngunit ang kanilang paglalaro ay naputol nang tumawag ang ina ng magkapatid, na nananatiling stuck sa airport. Ilang sandali pa, nanood si Emma ng balita at nalaman na maraming mga pasyenteng infected ang nawawala. Sinabi ni Stacy na aalis na sila ni CJ papunta sa isang party, at hindi pinansin si Emma nang subukan niyang pigilan sila. Pagkaalis nila, nakatanggap si Emma ng text mula kay Evan na nagsasabing magkikita sila sa party dahil ginamit ni Stacy ang telepono ni Emma upang ayain siya. Ngayon, kailangan na ring lumabag ni Emma sa mga patakaran. Ang party ay nasa loob ng isang abandonadong gusali at puno ng mga kabataang nag-iinom. Ngunit si Emma lang ang nakasuot ng maskara. May isang batang mukhang may sakit na tinatakpan ang mukha gamit ang hoodie at kakaibang gumagala sa paligid. Natagpuan ni Emma si Evan kaya't nagsayaw sila at nagbahagi ng inumin bago maghanap ng kaunting privacy. Karamihan sa mga silid ay okupado ng mga naughty couples, kaya nauwi sila sa pag-upo sa isang bathtub. Sinabi ni Evan kay Emma na gusto niya ito at naghanda na siyang halikan ito. Ngunit napatigil sila nang marinig nilang sumisigaw si Stacy. Nag-aaway pala siya sa isang babae at kay CJ dahil nahuli niyang niloloko siya nito. Habang sinusubukang aliwin ni Emma ang kanyang kapatid, hinawakan ng lalaking nakahudi ang isang babae sa kanyang jacket at isa pang lalaki ang lumapit upang ipagtanggol siya. Binitiwan ng lalaking nakahudi ang babae at humarap, na nagpapakita ng pulang mga mata at madilim na mga ugat na nagpapahiwatig na siya ay infected. Pagkatapos ay itinapon niya ang lalaki ng may kahangahangang lakas at nagpanik ang lahat nang mapagtanto nilang ang lalaking nakahudi ay umatake. Tumakbo ang magkapatid upang magtago sa isang silid at sumilip sa butas sa dingding upang makita ang lahat na tumatakbo mula sa atake ng infected na lalaki. Nanatiling tahimik sina Emma at Stacy hanggang sa hindi na sila makarinig ng anumang ingay. At nang muling sumilip sila, nakita nila ang isang babae na sinusubukang lumabas ng palihim. Sa kasamaang palad, gumawa siya ng ingay at natagpuan siya ng crazy guy at agad siyang pinatay. Pagkatapos niyang kainin ang katawan, makikita ang parasite na lumalabas sa kanyang bibig. Hinintay ng magkapatid na umalis ang infected na lalaki at lumabas sila. Nag-ingat sa paggalaw. Sa kasamaang palad, aksidenteng natadyakan nila ang isang bote sa sahig at hinabol sila ng lalaking nakahudi. Tinulak ni Stacy si Emma at tumalsik ang dugo ng lalaking nakahudi sa kanyang mukha. Pagkatapos ay hinabol niya si Emma at tinanggal ang maskara nang subukan niya itong isuot. Matapos ang ilang struggle, nagawang suntukin ni Emma ang lalaki upang pabagsakin ito. Sa parehong oras, may isang parasite na pumasok sa katawan ni Stacy sa pamamagitan ng kanyang mata. Pero hindi niya ito sinabi kay Emma. Mabilis na nakabawi ang infected na lalaki at sinubukang umatake muli. Ngunit biglang lumitaw si Dave mula sa likuran at pinukpok ito ng isang piraso ng kahoy. Sa mga sandaling yon, narinig ng mga kabataan ang mga sirena ng pulis na papalapit. Kaya tumakas sila sa likurang pinto. Pagdating sa bahay, hinugasan ni Stacy ang lahat ng dugo. Patuloy namang nanunood si Emma ng video ng conspiracy theorist at nalaman niyang nababaliw na ang mga tao sa buong mundo. Kaya iniisip niyang maaaring nagkakaroon ng komunikasyon ang mga parasites sa isa't isa gamit ang isang network na sila lamang ang nakakarinig. Kadalasang nawawala ang mga infected na tao dahil nagtitipon sila upang bumuo ng mga pugad. Naputol ang video ng isang mensahe mula sa gobyerno ang nagpaalala sa mga tao na agad ipagbigay alam sa mga autoridad kung makakita ng mga sintomas. Sinubukan ni Emma na i-text si Evan, ngunit hindi ito sumasagot at pinatay ang ilaw sa kanyang kwarto. Kinabukasan, sinuri ng mga siyentipiko ng hukbo ang mga batang babae para sa anumang senyales ng virus at tinanong sila kung nakipag-ugnayan sila sa isang infected na tao. Ngunit pareho nilang sinabing hindi. Pag-alis ng mga siyentipiko, nakaramdam ng kakaiba si Stacy sa kanyang leeg at tinakpan ito ng kanyang buhok. Sa balita, ipinakita kung paano walang tao sa mga kalsada at minamarkahan ng militar ang bawat bahay na na-clear na gamit ang graffiti. Sa mga sandaling yon, tumawag si Michael at sinabihan sila na isara ang lahat ng bintana at pinto at kunin ang kanyang baril. Bago pa man siya makapagsalita pa, naputol ang tawag. Napansin ng mga batang babae na wala ng signal ang telepono, at ipinahayag ng balita na nagsimulang bombahin ng gobyernong Chino ang mga lugar na may maraming infected na tao. Ngunit naputol din ang balita at lumabas ang isang emergency broadcast na nagsasaad na ipinatupad na ang martial law. Naghanap ang magkapatid ng baril at natagpuan ni Emma ang singsing na pangkasal ng kanilang ina, na nagpapatunay na hindi maayos ang kalagayan ng kanilang mga magulang. Natagpuan ni Stacy ang baril at nagulat si Emma nang hawakan ito ni Stacy ng mahusay, na ipinapakita na dati siyang dinadala ni Michael sa firing range. Sa gabi, isang kapitbahay ang nagpaputok ng flare upang humingi ng tulong dahil may isang taong infected. Sinubukan ni Emma na i-text si Michael ngunit hindi maipadala ang mga mensahe dahil hindi gumagana ang network. Nang dumating ang mga sundalo, hinayla nila ang isang babaeng infected habang binabaliwala ang protesta ng kanyang asawa. Sa lalong madaling panahon,
Mas marami pang flares ang lumitaw sa kalangitan, na nagpapahiwatig na mabilis na kumakalat ang parasite sa buong kapitbahayan. Napagdesisyonan ng magkapatid na masyado ng delikado at umalis sila gamit ang kanilang kotse. Sinubukan ni Emma na yayain si Evan na sumama, ngunit isinara ni Bill ang bintana. Ilang sandali pa sa daan, nakita ng magkapatid na sarado ang daan dahil sa militar. Sinubukan ni Stacy na kumbinsihin ang mga sundalo na padaanin sila, ngunit tinawag siya ni Emma nang makita niya ang isang truck na paparating ng mabilis. Habang tumatakbo pabalik si Stacy sa kotse, masyadong lumapit ang truck sa harang at nagpaputok ang mga sundalo. Dahil abala ang mga sundalo, nakatakas ang magkapatid at bumalik sa kanilang bahay. Kinaumagahan, napansin ni Stacy na may umbok na tumutubo sa likod ng kanyang leeg ngunit patuloy itong itinago. Naglibot ang isang sasakyan ng gobyerno at nagpahayag na ilegal na ngayong magkanlong ng isang infected na tao. Sa pag-aalala, pinainit ni Stacy ang isang pin at sinubukang putukin ang umbok. Ngunit may gumalaw sa ilalim nito kaya tumigil siya. Nang gabing yon, sinabi ni Stacy na kailangan niyang aminin ang isang bagay, ngunit natakot siya sa huling sandali. Sa halip na sabihin kay Emma ang tungkol sa parasite, ibinahagi niya na niloko ni Michael ang kanilang ina noong nakaraang semester kasama ang isa sa kanyang mga estudyante. Nagalit si Emma dahil hindi siya nasabihan tungkol dito ngunit naputol ang usapan nang umubo si Stacy. Biglang narinig nila si Evan na kumakatok sa kanilang pinto at nakiusap na papasukin siya. Hindi pinansin ni Emma ang pagtutol ni Stacy at binuksan ang pinto. Mabilis na pumasok si Evan habang ipinaliliwanag na infected si Bill. Sa mga sandaling yon, nagsimulang kumatok din si Bill sa pinto at pinigilan ng tatlong kabataan ang pinto hanggang sa umalis siya. Habang tumatakbo si Stacy upang kunin ang mga maskara, sumilip si Emma sa peephole at nakita si Bill na muling lumitaw upang dumura ng dugo sa pinto. Pagkatapos, tumakbo si Bill sa paligid ng bahay at tumalon sa bintana, dahilan upang matamba ang mga kabataan at mahulog ang baril. Mabilis siyang nakabawi habang ang mga parasite ay gumagalaw sa kanyang leeg at lumalabas sa kanyang mga tainga. Dahan-daang lumalapit kay Emma, ngunit bago niya ito ma-infect, kinuha ni Stacy ang baril at binaril siya hanggang sa mamatay. Nagdulot ito ng panic attack kay Emma, at habang sinusubukan siyang pakalmayin ni Evan, nahulog ni Stacy ang baril at aksidenteng pumutok ito habang siya ay bumagsak. Sinundan ito ng pangingisay at pag-ubo ng dugo, na nagpapatunay na si Stacy ay infected na. Ilang sandali pa, si Stacy ay nakakulong sa banyo. Iniisip ni Evan na dapat nilang isuko si Stacy sa mga sundalo, ngunit tumanggi si Emma na mawala ang kanyang kapatid. Upang linlangin ang mga sundalo, lumabas siya at pininturahan ng graffiti ang kanilang bahay upang ipakita na lahat ng nasa loob ay malusog. Ilang oras pagkatapos, nakiusap si Stacy para sa pagkain at sinabing dapat siyang iwan ni Emma bago niya ito masaktan. Muli siyang tumanggi at hinawakan ang kamay ni Stacy. Ipinaalala sa kanya na magkasama silang magkakapatid. Sunod na nagsimula si Emma na mag-research kung paano haharapin ang mga parasite. Naalala ang video na ipinakita ni Michael sa kanila sa paaralan. Nang kailangan niya ng pahinga, umupo siya sa bubong at sinubukang gamitin ang kanyang telepono, ngunit wala pa ring signal. Pinapakalma siya ni Evan habang siya'y umiiyak dahil iniisip niyang hindi na niya muling makikita ang kanyang mga magulang. Samantala, pumasok si CJ sa bahay at hinanap si Stacy. Nalaman niyang umalis na ang mga sundalo sa bayan kaya ang mga tao ay nag-alisa na rin. At gusto niyang umalis kasama si Stacy. Natagpuan ni CJ si Stacy sa banyo at hinawakan ang kanyang kamay sa pagitan ng mga kahoy na tabla. Ngunit sinabi ni Stacy na nasaktan siya nito at sinimulang kagatin ang kanyang braso. Narinig ni na Emma at Evan ang pagsigaw at bumalik sa loob upang makita si CJ na patay na. Umiyak si Stacy at humingi ng tawad sa kanyang mga ginawa. Ipinaliwanag na pinipilit siya ng parasite na gawin ang mga yon. Pagkatapos, inilibing ni Evan si CJ sa hardin katabi ni Bill habang dinurog ni Emma ang isang bungkus ng sedatives at hinalo ito sa pagkain. Pinakain niya ito kay Stacy at inialok pa ang kanyang kamay upang ipakita na nagtitiwala pa rin siya rito. Nang makatulog si Stacy, binuksan ni na Emma at Evan ang banyo at ginamit ang paraan na natutunan nila sa video. Gumalaw ang umbok sa leeg ni Stacy nang hawakan ito ni Emma, kaya't mabilis niyang tinakpan ito ng tape upang mabulunan ang parasite. Lumabas ang nilalang upang huminga at nahuli ito ni Emma gamit ang tweezers upang simulan ang paghila. Sa kanyang pagkabigla, napakahabang bulate ito at mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Biglang nagising si Stacy kaya't umatras si Emma at pinanood kung paano nilalabanan ng kanyang kapatid ang bulate na sinusubukang kontrolin siya. Sinubukan pa nitong hawakan ang kanyang braso, ngunit pagkatapos ng matinding pakikipaglaban, nahugot ni Stacy ito at paulit-ulit na tinapakan ni Evan hanggang sa mapatay ito. Kinaumagahan, nararamdaman na ni Stacy na parang tao muli at napansin ni Emma na halos nawala na ang umbok sa leeg nito. Sa labas, isang truck ng militar ang nag-anunsyo na ang lugar na ito ay nasa ilalim na ng opisyal na evacuation kaya't lahat ay kailangang lumabas. Ngunit tumanggi pa rin si Emma na umalis dahil natatakot siyang kung ano ang gagawin nila kay Stacy. Ilang sandali pa, nagsimulang gumamit ng mga scanner ang militar upang hanapin ang mga taong nagtatago sa kanilang mga bahay, na narinig ni Evan sa radyo. Samantala, sinuri ni Emma si Stacy at natagpuan itong puno ng mga bulate, ngunit lumabas na ito pala ay isang panaginip. Sa sandaling yon, tinawag siya ni Evan sa kusina upang ipakita na wala na ang lahat ng kanilang pagkain, at ang mga mantsa ng dugo ay nagpapahiwatig na kasama si Stacy. Hinanap ni Emma ang kanyang kapatid at nakita niyang tumatakbo ito palayo sa bahay.
kaya't sinundan niya ito kasama si Evan. Sinundan nila ito papunta sa isang kalapit na bahay, kung saan nakakita sila ng isang patay na pamilya. Sa tingin nila, pinatay ng ama ang iba bago magpakamatay. Sinundan ng dalawa ang mga bakas ng dugo sa sahig at pumasok sa isang imbakan, kung saan nagulat sila nang makita ang isang pugad ng mga infected na tao na nakatayo sa paligid ni Gracie. Nasa sahig si Gracie at inaabot ang kanyang mga bulate patungo sa iba. Nang imulat ni Gracie ang kanyang mga mata, sinubukan nina Evan at Emma na umatras. Ngunit aksidenteng tinamaan nila ang isang laruan at nabigla ang mga infected sa kanilang presensya. Agad na tumakbo ang dalawa habang hinahabol sila ng mga infected, at pati na rin sa labas ng bahay. Tumakbo sila paakyat at sinubukang isara ang pinto, ngunit may kalaban na nagtutulak, kaya binaril ito ni Emma. Pagkatapos itapon ni Evan ang ilang mga kasangkapan upang harangan ang pinto, nakita ni Emma si Stacy, na hindi mapigilan ang pagkarinig sa mga boses ng mga parasite na nagsasabing patayin niya ang kanyang kapatid. Umiiyak si Stacy at nakiusap kay Emma na tapusin na ang kanyang buhay, at sa una ay tumanggi si Emma. Gayunpaman, biglang nagbago ang anyo ni Stacy at sinubukang atakihin si Emma, na agad namang binaril siya. Nais ni Emma ng sandali kasama ang kanyang kapatid, ngunit binabasag na ng mga infected ang pinto kaya't pinilit siya ni Evan na tumakas sa bintana. Habang umaakyat ang dalawa sa bubong, natuklasan nilang binobomba na ng militar ang lugar. Nagdesisyon silang tumalon sa isang swimming pool, na nagbigay ng proteksyon mula sa pagsabog sa huling sandali. Naghintay sina Emma at Evan sa ilalim ng tubig hanggat maaari at nang sa wakas ay umahan sila. Nakita nila ang kanilang bayan na wasak. Ilang sandali pa, narating ng dalawa ang harang sa kalsada at natuklasang wala na ang mga sundalo. Huminto sila sa isang gasolinahan at nakita ni Emma ang isang larawan ng pamilya sa bintana. Iniwan ito ng kanyang ama na may kasamang tala na nagsasabing magpunta silang magkakapatid sa bahay ng kanilang tiyuhin sa Washington. Ninakaw nina Emma at Evan ang isang kotse at nagbahagi ng halik bago sila umalis.